beloved, Boss Mike, Cervera. Mga mahagi ng laptop at smart TV. Ang alin? Sino? Ang DepEd sa pangunguna ni Angara. Hindi man lang tayo nakabalita ng ganyan na ginawa ni Sara, no? May nabalitaan ba kayo na ganyan mga proyekto ni Sara? Meron, umorder pero hindi naman na-deliver. Meron. Oo, yung inabutan niya, tinambak lang sa warehouse, ayun, inabag lahat. Ilan yun mga kababayan? Bilyon-bilyon ang halaga. Pinabayaan ni Sara. Ipapamahagi na lang ang gagawin, hindi pa ginawa. Inuna pa pamamasyal, inuna pa panonood sa Germany ng concert ni Taylor Swift. Ganun ho katamad si Sara Duterte. Ito na. Ito naman ho ay pamamahagi ng laptop tsaka smart TV. Hindi ho to pakulo ha, pero ito po ay proyekto ng DepEd. Yun, di ba? Sabi pa nung announcer, hindi po ito pakulo Si Sara puro pakulo lang Pakulo lang ng pakulo di ba? Paandar lang ng paandar Ayun, mga kababayan, nakuhanan, litrato habang bumabagyo. Tumakas, iniwan tayo. Bumabagyo. Ang mga Pilipino nahihirapan. Anong ginawa ni Sara? Diyan kayo. Mamatay kayo dahil ako ang survivor. Di ba? Ano nangyari mga kababayan? Feeling niya mamamatay na tayong lahat. Kaya pagdating niya mga kababayan, siya na lahat. Anong ginawa? Bahala kayo dyan. Basta ako, manonood ako ng concert. Pupunta ako ng Germany. Manonood ako ng concert ni Taylor Swift. Sasayaw ako ng gani-gani-ray. Anong meron sa DepEd mga kababayan na hindi nagawa ni Sara? Eto na. Ang nagawa, sa pansandaling panahon pa lang mga kababayan ang ating DepEd Secretary sa pangunguna ni Secretary Angara mga kababayan, abay talaga namang nagpapakitang gilas. Eto na mga kababayan, ang hindi nagawa ni Sara. Pasok! Ito naman ho ay pamamahagi ng laptop tsaka smart TV. Hindi ho to pakulo ha, pero ito po ay proyekto ng DepEd. Ang Department of Education, hindi parapol, layo pa ng Christmas party, sisimulan na ang pamamahagi ng laptop at saka smart TV sa mga paaralan sa buong bansa. Nako mga kababayan, abangan nyo na! Diba? Sa buong bansa po yan. Hindi ho namimili. Kali maging smart na tayo. Yung mga estudyante sa Smart TV. Ayon kay Education Secretary Sani Angara. Si Sani Angara yan Baka sabihin na naman ng mga DDS, alam nyo naman credit gravel yung credit gravel yung mga yan di ba? Ito na. Credit grabber. Yung mga yan di po ba? Bululho talaga ako Alam niyo naman ng mga DDS, credit grabber. Di ba? Eto na. Ay, Angara ito, ulitin ko lang. Ulitin ko lang ulitin ko lang. Ulitin ko lang mga kababayan Yung mga estudyante sa Smart TV. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, Sani Angara talaga. Wala hong iba. Walang Sara. Sani Angara. Ibian Bell, thank you naman. Nakalaga ito ng bilyones to 1.8 billion pesos. Kita nyo, 1.8 billion pesos project. Para saan? Para sa ating mga mag-aaral, teacher, at kawani ng mga Department of Education. Laptop tsaka Smart TV na ipapamahagi sa 16 na reyon bilang bahagi ng computerization program. Sinabi ni Angara na bagamat may 10 bilyong pisong budget cut sa kanilang kagawaran. Yan po yung budget cut na yan mga kababayan. Yan po yung hindi maipaliwanag ni Sara. Kaya ho kayo nahihirapan. Kicks TV, uwi na ako. Ingat. Di ba mga kababayan? Yan ho yun Yung nahihirapan ngayon ng DepEd dahil nga po mga kababayan, yung iniwang mga kagamitan na binili ni Sara, hindi ho na-deliver. Kita nyo mga kababayan?
Tapos ayun, nasa Japan. Tapos gusto nyo maging presidente, mga mangmang. Tina pa kayo. Oh. Kinusaan niya ang DepEd, katuwang ang Department of Finance, upang maibalik ang pondo nang sa gayon ay hindi naman maapektuhan ang digitalization program. Yun, di ba? Mga kababayan, iba na talaga ngayon mga kababayan, talagang malupit na. Mula nang maupo si Pangulong Bongbong Marcos, nararamdaman yung pagbabago. Alam nyo, unawain nyo na lang yung mga DDS. Kaya sila bitter, kaya gawa sila ng fake news para siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kailangan nilang gawin yon. Unang-una kapag hindi sila gumawa ng ganon, wala naman silang maipupukol kay Pangulong Bongbong. Ano ho ba maipupukol nila kay Pangulong Bongbong? Diyos ko, sandamakmak na nga yung proyektong ginagawa na hindi nagawa ni Digong. Aba, mga kababayan, tayo diba mga kababayan, tulad nito mga kababayan, tulad nito, tignan nyo, panoorin nyo, Nakamit natin itong 20... Digong, makinig ka rito, tignan mo. Sabi niya kanina, doon sa kanyang sinabi na kung totoong maraming trabaho ngayon kay Pangulong Bongbong, didong kayo. Ito, ayan na, may video pa, pasok. Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based education and training framework. Ayan mga kababayan ang ginagawa ng pamahalaan. Para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation. Agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Kita nyo kahit OFW, mahal na mahal kayo ni Pangulong Bongbong. Yan yung mga proyekto Sabi ko nga sa inyo, araw-araw na lang sandamakmak na proyekto yung pinapakita ko rito Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno. Totoo yan mga kababayan. May mga pagsubok pa, hindi naman nawawala yan. Sa buhay din ng tao naman, maraming pagsubok, di ba? Sa relasyon nyo nga, maraming pagsubok Sa buhay pa kaya ng tao? Sa gobyerno pa kaya? Ganun talaga. Marami talagang pagsubok sa atin. Di ba? Okay lang kayo nagkabati ng jowa nyo. Okay lang kayo huling nag-away ng jowa nyo. Di ba mga pagsubok yan? Pero si Pangulong Bongbong Marcos sinusukuan? Hindi. Hindi niya sinusukuan ang lahat ng suliranin ng bansa natin. Bakit ho? Dahil ang puso niya, ang pagmamahal niya sa ating mga Pilipino at sa ating bansa ay talaga namang hindi matatawaran. Yun! Upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Shoutout kay Saliboy, nandito na yung basher ko. Sayang, late ka na. Eto, mga kababayan. Eto pa. Nako, Diyos ko. Eto pa, nasa na yun? Pasok. Ang West Philippine Sea. Ito, tignan ninyo mga ay naku, buti na lang wala na si Kicks TV. Ito naman pahayag na gawa-gawa lamang ng mga Pilipino ang West Philippine Sea. Hindi katanggap-tanggap. Ito kababalita lang February 15 po ito. Ngayong araw mga kababayan. Pasok. Yung naging pahayag na gawa-gawa lamang daw ang West Philippine Sea tag dyan ho sa bahagi ng karagatan sa kanlurang parte ng Pilipinas, hindi raw ito may tuturing na katanggap-tanggap ayon ho sa isang analyst. May balita dyan ang Bombor. Kayo po ba tanggap ninyo? Nagawa-gawa lang natin? Hindi ho, katanggap-tanggap talaga yan. Si Marcoleta kasi, oy idol, dumadami na yung basher mo. Dumadami na yung kritiko mo. Matapos ni Commodore at ni Mike Cervera.
matapos ni Mima, ni Commodore at ni Mike Cervera, ay dagdag na naman Idol, ano nangyayari sa'yo? Ikaw ba'y umaasa pa talaga mananalo? Idol, ayaw ko lang dahil idol kita, Marcoleta. Kung ako sa'yo, gayahin mo yung ginawa mo nung nakaraang eleksyon. Umurong ka na. Maniwala ka sa akin. Baka mapahiya yung ating mga kaibigan sa kapatiran. Baka sabihin nila, ay, hindi na panalo si Marcoleta ng iglesia. O, ay, wala pala. Ay, nakakahiya. Ganon. Wag na. Tigil mo na yan. Isipin mo na lang na isang bangungot yan. Tayong idol lang, Tayong pan lang. Tayong pan mo lang. Biruin mo, nauna si Mima. Sumunod si Commodore. Oh, tapos ako. Tapos ito na naman. Bukas meron pa. Diba? Eto. Bakit? Radio Kawayan. Hindi katanggap-tanggap ang pahayag ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na gawa-gawa lamang ng mga Pilipino ang West Philippine Sea. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Attorney Michael Henry Yusinko, ang political analyst at constitutionalist. Kita nyo? Political analyst at saka constitutionalist ang nagbabanggit at basher ngayon ng idol ko. Ayun naman, tigilan nyo na yung idol ko. Nahihirapan na nga manalo. Ginaganyan nyo pa Hirap na manalo to. Nagbanggit naman na. Banggit na pagtatanggol niya daw Pagtatanggol niya na daw yung West Philippines. Kayo naman. Naaway nyo nang inaaway itong idol ko Sinabi niya na ang West Philippine Sea ay nasa teritoryo at exclusive economic zone ng Pilipinas kaya may karapatan ang bansa na bigyan ito ng pangalan alinsunod sa local at international law. Correct, mga kababayan. Yun naman pala Totoo naman, mga kababayan. Atin yan. Diba? Pag-aari natin, mga kababayan. Diba? TGR? Atin yan kahit anong ipangalan natin dyan. Kahit nga Marcoleta Sea. Digonggong Sea. Kayo na bahala. Kung anong gusto niyong pangalan. Ang gusto niyo naman, Lustay Sea. Lucy. Pwede yun. Kahit Lucy. Pwede yung pangalan. Lucy. Pwede kahit dahil atin yan Di ba? Kahit ano yung pangalan natin dyan, atin yan. Nangangahulugan lamang ito na may obligasyon ng bansa na protektahan ito at patalsikin ang mga naghihimasok sa West Philippine Sea nang walang autorisasyon. Nilinaw ni Attorney Yusinko na ang maliliit na bahagi ng South China Sea ay pagmamay-ari ng Pilipinas, habang ang malalaking bahagi nito ay walang nagmamay-ari o tinatawag na property of the commons alinsunod sa ngayon maliwanag yan, mga kababayan. Yung maliit na bahagi po atin yan. Pero inaangkin nila. Yung malaking bahagi ng South China Sea na tawag nila, before the South China Sea, inyo na. Pininayan ibig sabihin, mga kababayan, yung malaking bahagi, kahit sino pwedeng gumamit yan. Kahit sino pwedeng mangisda. Malaya, incheck, singkit, sakang, kahit sino. Pwede. Kahit Pilipino, pwede. Pero etong kinamkam na ng China. Pati hindi pa nagkasya. Abay, pati yung atin hanggang Pampang ng Pangasinan. Sambales, Palawan, gusto kanila rin. Anak ng pati naman, sugapa naman yan. Di ba? Sugapa na masyado. Marco Matis. Naisip ko pang ganyan yun po yung ibig sabihin tuloy. United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ito ay tinatawag lamang na South China Sea. Ang naturang karagatan ay nasa katimugang bahagi ng China, ngunit hindi ito nangangahulugan na pag-aari na ito ng China. Correct, mga kababayan, hindi nga po porke na pangalan na South China Sea, inyo na.
Mangitit kayo magbasit, tuloy. Ang kontrobersyal na pahayag ni Congressman Marcoleta ay pagsasantabi umano sa sakripisyo ng taong bayan, pangunahin na ng mga law enforcers na nagtatanggol dito gaya na lamang ng Philippine Coast Guard na nakakaranas ang panghaharas mula sa China. Hindi umano ito katanggap-tanggap, lalo na at mataas pa na opisyal ng gobyerno ang nagsabi nito. Ngayong Oo nga, ang nagsabi niya si Idol Marcoleta. Idol, oh. Basher mo na naman. Nasa na? Dito. Dito tayo. gawin na para ipagtanggol ang teritoryo ng bansa at matiyak na hindi lamang sila puro salita. Dahil sa usapin na ito, Kaya nga ho mga kababayan mahalaga ho yung boto nyo. Yung iboboto nyo yung ipagtatanggol yung ating mga teritoryo. Hindi ho yung mga pumapalakpak pa. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pag may nasasaktan na Coast Guard sa West Philippine Sea. Pagka ho yun yung binoto nyo, malamang kailangan na nyo na hong magpatingin sa mental. Pero hindi nyo nasasaktan na yung mga kababayan natin na talagang mga magigiting na Coast Guard, pinagtatanggol at binabantayan yung ating teritoryo, pinagtatawanan at pinagpapalakpakan nyo pa yung China. Sabi ni Pangulo, Aloy, ay naku, nawala. na ito ay maraming mga kandidato ang pinaratangang pro-China at anti-China, ngunit hindi naman anya patas na ito ang gawing basehan ng mga kandidato sa pagboto nang hindi na tinitingnan ang kanilang tunay na intensyon. Yan, kaya nga sabi ko sa inyo kagabi, tignan ninyo yung yung intensyon ng kandidato. Hinalimbawa ko pa, sino? Si Along at saka si Trillanes. Tignan nyo yung track record mga kababayan at saka intensyon. Wag ho yung puro lang kayo. Dahil bata ni Digunyo, magpapaka-alipin na kayo sa kanila. Yung mga kababayan na natin sa Coast Guard, sa BFAR, sa Navy, inaalay nila ang buhay nila para protektahan yung karagatan natin. Tapos makakarinig sila sa isang congressman pa man din, public official pa man din na parang binabaliwala lang yung ginagawa nilang pagprotekta sa karagatan natin. Correct. Kaya binabaliwala talaga nila mga kababayan Binabaliwala nila yung mga effort ng mga Coast Guard, nating mga Pilipino na nagtatanggol diyan. Para bang sila mga kababayan, kulang na lang sambahin na si Ping si Xi Jinping. Sasambahin na ng mga DDS mga kababayan. Ganun ho yung mga yan Sobra na yung pagiging makapili. So, nauunawaan ko bakit umalma yung Coast Guard, nauunawaan ko rin kung bakit umalma ang karamihan sa mga kababayan natin. Correct, umaalma kami kahit idol ko yan. Diba? Umaalma kami nila Mima kahit idol namin yan. Bakit mga kababayan, hindi ba natin aalmahan? Tayo nga'y makabayan. Sabi nga ng lolo't lola, anak, mahalin mo ang Pilipinas, ha? O sabi gayon. O tapos ngayon wala tayong gagawin kahit magsalita lang. Kung pagsasalita natin mga kababayan, mahalaga yan. Kung pinost nyo atin ang Pilipinas, atin ang West Philippine Sea, naku, malaking bagay yan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sa mga nanood dito, ng magli-5,000, i-post nyo na yan. Atin ang West Philippine Sea. Diba? Lumayas kayo kasama nila Digunyo. Sabihin nyo. Diba? Kasi hindi ka tanggap-tanggap yung ganong attitude ba? Yung ganong pag-iisip na napakadali mong isasantabi at i-dismiss na lang yung pangalan na binigay natin sa karagatan natin. Yan ang ulat mula Diba mga kababayan? Yan po mga kababayan, dapat hindi sinasantabihan. Kaya yung mga nagsasabing bangag, eto, Sino ang bangag? Ito ho ang bangag. Have you ever tried illegal drugs? Oh yeah, a lot. What'd you have? Nubain, shabu, cocaine, everything but heroin. A few moments later.
Oh, yan o, ang totoong bangag. May resibo. Hindi yung peking resibo nyo. Resibo ninyo yung nilabas ni Maharlika. Tignan nyo si Maharlika, wala lang nanonood sa kanya. Kaya nga mga kababayan, alam nyo, sa lahat ng mga pinapanood nyo, tignan nyo maigi kung nagsasabi ng totoo. Kung binobola lang kayo at kung yung nagbablog at kung yung nagpapahayag ay sobrang bastos, iwan nyo na, parang awa nyo na. Maniwala kayo dahil mga kababayan, nililigaw kayo. Kaya mga kababayan, isa lang ang masasabi ko, pagod na ako. So mga kababayan, hanggang dito na lang ang ating vlog. Our beloved Boss Mike Cervera.